Diri sa 1 Corinthians chapter 4. Mao na text sa ato ang message karong hapon. 1 Corinthians chapter 4. Unya basahon nato sa bersikulo 2. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi, moreover, it is required in stewards that a man be found unsa ang sunod nga pulong? Ang uban unsa ang sunod nga pulong? Ang uban unsa ang sunod nga pulong? Faithful. Ang uban unsa ang sunod nga pulong? Wa gyapon ning tubag ang uban. Ang katuning tubag na ay namog tubag. Sige, ang katong wa ning tubag unsa ang sunod nga pulong? Faithful. Manindog tang tanan, magampo ta. Father in heaven, salamat sa imong gihatag nga higayon sa amo nga kami makasimba sa imo karon sa espiritu sa kamaturan. Salamat sa mga katawhan nimo nga ning balik. Salamat Ginoo sa mensahe nga giandam nimo. Lord, gamita kani to encourage us. Gaampo ko Lord sa akong kaugalingon as I bring your message to your people. Help me Lord, strengthen my body, especially Lord ang ako Ginoong tutunlan Ginoo. I pray Lord God nga mawali na ko tarong imong pulong karon. Puna ako sa balang espiritu, tagay ko kaalam. Lord, wala ko'y mabuhat kung wala ka. Istoryahan Lord ang mga kasing-kasing sa mga naa din ni karong hapon Lord God. Father, i-bless ang nabilin nga time o among itugyan Lord sa imo ang tanan nga mahitabo karon ug kini Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong hapon mga igsoon is what motivates us to be faithful. I'm glad that some of us here nahimo natang faithful. Kay kaniadto ang uban nato dili pa man matawag na faithful. Pero sa akong nakita, ang uban nato, salamat sa Dios ning anam-anam og kag-grow sa Ginoo. Faithful na gamay. Amen. Napoy mga uban nga dili faithful bisag karon nga tuig, ning kalit lag ka faithful. Ngano kaha? What motivates you to be faithful? Unsay nagmotivate nimo nga magsimba, mag-faithful ka sa pagsimba? You know, I'm very glad mga igsoon nga kamong tanan nagsimba all day karon. Ako ang pagampo ug ang akong panghinaot nga unta tuloy-tuloy na unta. Tuloy-tuloy na unta na inyong gipakita nga faithfulness sa Ginoo. Ug unta nga inyo nang gibuhat dili tungod sa ako pero tungod sa Ginoo. Dapat masabtan nato mga igsoon nga faithfulness is not just a duty. Faithfulness is a calling. Panawagan ni sa Ginoo. Dili lang ni obligasyon kini usa ka pagtawag. Sa tanang aspeto sa kinabuhi, isip ginikanan, bana o asawa, trabahante o Kristohanon, we are expected to be faithful. Dili ganahan ang Dios og unfaithful. Sakit na sa dughan sa Ginoo. He does not expect us to be unfaithful. That's why God will not bless an unfaithful Christian. Nga naman, burden na siya sa Ginoo mga igsoon. And one reason mga igala, God cannot bless an unfaithful Christian because God is faithful. Dili unfaithful ang Ginoo. So, if we claim to be Christian mga igala, importante nga atuag yung i-goal ang kining faithfulness ato ang kinabuhi. Pero ang akong pangutana kay unsa gyud ang nagmotivate sa imo nga ikaw magpabilin nga matinumanon? Or unsa ang nag-encourage sa imo karon
nganong gasimba naman kakaron. Kaya ang uban biya daw matingala ka nga, uy, wa man ni gasimba kali simba na lagi. Di ba no? Dili na to malikayan sa natin mga tinganan, dili ba? But I'm glad mga igsoon nga ang uban nga ning kalit lang og ka-faithful, nag-faithful na. Amen? Pero unta mga igsoon nga ang imuhang motivation tama. Ang unta ang motivation nimo pang Dios nun. Dili unta kay nag-faithful lang kag pinakalit tungod sa tao. Basin na nakay-crush din sa simbahan, kalit lang ka-faithful, or basin ay uyab. Sino yung mga inana nga mga kuan ba? Or basin ang uban na faithful kay bago ragi panalanginan sa Ginoo. Hindi ba? Kana mga rason man na sila. Pero dili siya tama. Nga naman, kay panalitan. Walang nakiuyab niya. Bulag mo sa imong uyab. Hello? Or ka na imong gi-crush yan diri sa simbahan. Mawalag pinakalit sa simbahan. Kaya maura may imong gusto tanawon diri sa simbahan. Hello? Wa ko'y ginamin diri ha? Naa ba diri karong hapon? I hope wala. Pero ning sulod lang ni sa akong hunahuna. Mao ni giingon sa balang espiritu. Mabase nang uban nato ning kalit ka faithful kay bago lang tagi panalanginan sa Ginoo. Mag-faithful nako kay gi-bless ko sa Ginoo. O what if mga igsoon nga moabot ang kalisod sa imong kinabuhi? What if i-withhold sa Ginoo ang iyahang panalangin sa imuha? The question is, mag-faithful ba gyapon ka? Ang uban biya nga mga Kristohanon, pag sulayan sila sa Ginoo, oy, sipyat man. Di naman ni noon magsimba. Di na kayo magpakita sa simbahan. Gasige na lang og bagulbol sa Ginoo. Gasige na lang reklamo. Bahin sa ilang kahimtang nila. Pero kaniadto nga dagaya pa sa panalangin, halos way absent. Ug unta ingon nato unta ipabilin unta nga ingon nato. Dili lang mga higala motivated ta sa blessing or motivated ta sa mga material, financial blessing or motivated ta sa mga tao nga gahatag inspirasyon sa ato. Amen. Mo lang gina basin nagpit ang mga people diri basin nagpit pula kay nakay gika-inspirean diri simbahan. Hello? Ang akong pangutana, tinuod ba gyud na ang imong gipakita nga faithfulness sa Ginoo? Kay panbiya na mahibaw-an biya na mga igsoon kung tanaw mawala ng tao nga imuhang gihimo nga motivation sa imuhang kinabuhi. Ang uban nagfaithful lang kay buhi pa ang ginikanan. Na si mama o si papa. Okay, kamo sa mga anak. Okay? Kinsa ang inyuhang gihimo nga motivation sa inyuhang pag-alagad sa Ginoo, sa inyuhang pagsigig simba sa Ginoo? Ang inyo bang mamagpapa? What if mga igsoon moabot ang panahon nga kwaon na sila sa Ginoo nya ikaw na lang uban sa imong mga igsoon ang mabilin. Pareha sa amo ni Ma'am Sharon. Wala na may mamagpapa. Did you know kung ang among gihimo nga motivation sa among pag-alagad sa Ginoo ang among mamagpapa, hagbay na mining quit sa ministry. Pero dili sila, although nagpasalamat mi sa Ginoo para sa among mga ginikanan because of their faithfulness to God and their service to God, pero dili sila ang gihimo namo nga source sa amo ang motivation. Kay dili gid biya mga igsoon kanunay nga mag-uban ta o mag-uban mo sa inyong pamilya. Everything here is temporary.
So what if kwaon na sa Ginoo ang mga butang nga imo ang giisip nga maoy kusog nimo sa imong kinabuhi? What if kung kwaon na sila sa Ginoo? What if kung mawala na sila sa imo? What if kung sa imo ang uyab karon bulagan ka o magbulag mo? Hello? Magpouting ba ka? Mag-act ba ka nga mura og baby? Hilak? Unya muundang? Unya di na magpakita sa simbahan? Kay na hurt? Hello? Siguruha mga igsoon nga tama ang imuhang motivation sa pag-alagad sa Dios o sa imuhang pagsimba. Kay kung mali na o dili na tama o kung dili na siya Diyos nun, di gyud na mulungtad. Mukwit ra gyapon ka puhon-puhon. Ug ang among masulti ingon ani, tagda palagi mi, mao lang lagi na rason nganong gasimba na siya. Unta dili ingon ana nga among masulti bahin sa imo ha. Pamatud-i gyud nga tinuod anay gyud na ang imuhang faithfulness nimo sa Ginoo. So, unsay tama nga motivation? What moves us to continue or what moves us to be faithful? It's good that ang uban nato dinhi nag-faithful na gid sa Ginoo. You know what? I will pray for you that your faithfulness will continue until your last breath. Amen? Pero dapat mauni sila ang atoang mahimo nga motivation sa atong faithfulness. Number 1, the love of God, ang gugma sa Dios. Mauni siya ang una, no, nga motivation. Ang tama o ang Dios nun nga motivation sa ato ang faithfulness. The reason why I will serve the Lord faithfully, the reason why I should worship the Lord faithfully is because of the love of God. 2 Corinthians chapter 5, verse number 14. Abrihi ang inyong mga Biblia. 2 Corinthians chapter 5, in verse number 14. Kung sa gingon sa Bible din ha, for the love of Christ constraineth us. Unsa may pasabutan ng constraineth. Constraineth sa Bisaya mga igala nagapugos. Mo'y gapush sa imuha. To do nga buhaton ang kanang usa ka butang. Okay? Unsay magpugos nato nganong mga lagad kita sa Ginoo? Unsay dapat nagpugos sa ato, nag-force sa ato nganong kita magsimba kita faithfully sa Ginoo? Because we understand the love of God in our life. That's the reason why nga mag-faithful ta. Kay nasabta nato gihigugma ta pag-ayo sa Dios, and because of His love, iya tang gianhi, gipakamatyan o giluwas. Kung masabta nato ang giladmon sa gugma sa Ginoo, kita mapugos kita sa pag-alagad sa iya. Pag-alagad nga matinumanon. Dili na tao ang mupugos sa imo ha. Ang gugma na sa Ginoo ang mupugos sa imo ha. Mo na ikaw mismo kusa na ka nga mag-alagad sa Ginoo. Kusa na ka nga magpagamit sa Ginoo. Kusa na ka nga magsimba sa iya ha. Amen? Ikaw na'y muanhi sa simbahan para nga simbahon siya. Amen? Hibalo ba mo ang bata may gala nga nahibalo nga gihigugma gid siya pag-ayo sa iyang ginikanan is more likely to obey and trust his parents. Kita kay balo man gyud ta nga gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo. So dapat naay motivation nato nga mag-alagad ta sa Ginoo. Kay nasabtan man nato nga gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo. Amen.
ang paghinumdom sa sakripisyo ni Kristo sa cross, maunay makapadasig nato nga dili na ta magkinabuhi sa atong kaugalingon, kundili magkinabuhi na ta alang kaniya. So the reason mga higala why I should serve the Lord faithfully, why I should worship Him faithfully is because I understand the love of God. That's point number 1. Number 2 point nato mga higala, mao ni siya ang faithfulness sa Diyos. Ang faithfulness sa Diyos. Mao na siya ang another motivation why we should be faithful, because God Himself is faithful. Amen? The faithfulness of God inspires us. Sa atuan ng pina-quote nga verse sa Lamentations chapter 3, iabrin niyo mga Biblia o tanawan niyo dira ang word faithfulness sa Ginoo sa Lamentations chapter number 3. Ang Bible mga higala nagsulti sa ato diri sa Lamentations chapter number 3 verse 22. Notice what the Bible says. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Tarawa ang sunod na bersikulo. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hastang dako sa pagkamatinumanon sa Dios. Amen? Ang pagkamatinumanon sa Dios mao ang modelo nato. So God is our model in terms of faithfulness. So the reason nga no kita dapat ta ma-motivate mga higala nga magmatinumanon ta tungod kay nakita nato mismo sa atong langitong Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo nga siya faithful siya. Amen? Bisan pa kita masayop, ang Ginoo nagapadayon gyapon nga matinudano. Even if we deny Him, God remains faithful to us. Magpasalamat kita na mga igsoon. How many failures we did, how many mistakes nga nabuhat nato katong mga milabay nga mga adlaw, yet karon mga higala gikaluy-an gyapon ta sa Ginoo o gitagaan gyapon ta niya o bag-o nga kinabuhi. Grabe ka, faithful ang Ginoo. Kini dapat maghatag sa ato og inspirasyon. Amen. Kung tanaw nato ang mga katawhan sa Dios, no? In the Old Testament, gikan pa sa Ehipto hangtod didto sa kamingawan, nakita gyud sa mga Israelita ang faithfulness sa Ginoo. God never leave them nor forsake them. God, ang Dios nag-uban nila. Ang Dios nagtabang nila. Ang Dios nagtagbo sa ilahang mga panginahanglan. Amen. Ingon ana ka faithful ang Dios. Bisan pa mga higala sila nagreklamo sa Ginoo, God remained faithful to them. Say akusahan pa sa uban nga mga tao nga ang Dios dili siya faithful. Walang nila nasabtan, walang nila nakita. But ang Dios matinumanon. Kung ang Ginoo wala mulikay sa atong kiliran, dili po dapat ta maglikay sa pagalagad sa Ginoo. Amen. Mo na gitag kung gitagaan tag kanang opportunity nga mag-serve sa Ginoo, let us serve the Lord, kay dili ba kanunay ning pag-alagad nato sa Ginoo diri sa kalibutan. Yes, bisan mga higala buhi pa ta, but when time comes nga that when we get older, dili na kayo ta mahimong effective sa buluhaton sa Ginoo. So kutob sa pwede pa ta magamit sa Ginoo, magpagamit ta sa Ginoo, kay dili ni kanunay ang atuang kusog nato. You know what? Kamo mga batanon, dili na kanunay ang inyong kusog karon. Ayaw ninyo usiki ang inyong kusog. Ayaw ninyo ihatag ang inyong kusog sa mga butang nga dili magmatter sa eternity. Amen ba? Ang uban nato dili nga medyo hapit na mag-30. No? Hapit na mula pa sa kalendaryo. Baanatin mo pangalagad sa Ginoo.
Ay kay mo banat-banat ang inyong trabaho sa gawas. Dili na kanunay. Di na kanunay yung trabaho. Wa kay maangkon nga reward ana sa Ginoo. Nigabuti mo dito sa langit. Busa pangalagad sa Ginoo. Ayaw kayo pagiging over-dedicated sa imong trabaho sa gawas. Unya, wala jud kay nahatag nga kaning trabaho para sa buluhaton sa Ginoo. Utob sa nakakapay kusog pagamit sa Ginoo kay di na kanunay ang imuhang kusog karon. Ako gani mga igsoon kanon lahi gyud akong kusog karon. Kumpara na ako akong kusog katong bago pa ko nga nabot diri when I was 24 years old. 24 years old ako. Ha? Dili ko 26 oy. 24. 24, 25. So, ingan na, no? Lahi na gyud ang kusog na ako. Mas kusugan ko karon. Di joke lang. Pero lahi na gyud. Kay karon murag biklono na gyud ang ako ang panglawas ako. Sa una dugay kay kumakunag niya. Dugay magpumakol sa pero lahi ko karon kay kung magdaot ko, dugay maayo ba. Lahi na gyud siya. So, sa una kakaya ko ng basketball nga maghapon lagi basketball sa una, tag-unom kadula, kaya lagi bisag init kayong adlaw. Kaya. Karon di na. Lahi gyud ang lawas sa tao pag magkaidaran na. Kay biblical po na igsoon na sa Ecclesiastes chapter number 12. Hangtod nga kita mubalik ta diha sa yuta. Kung asa tagagikan. So unta, ang faithfulness sa Dios nakapa-inspire ni sa imuha. Ikatulo, hapit tamahuman, the rewards of God also should motivate us. Magpasalamat ta nga ko kay kung unsa ni ang ato ang gilabor para sa Ginoo, dili lang ni mahimong kawang. Amen. Ang ganti sa Dios nagapalig-on ni sa ato because promise ni sa Ginoo, let me show you in the Bible, Hebrews chapter 11 in verse number 6. Hebrews chapter 11 in verse number 6. Promise sa Ginoo ni na i-reward. Ang Bible nagsulti sa ato diri, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, tanawang sunod, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So God will reward those who remain faithful to Him. Tanawa sa chapter 10, or chapter 6 rather, in verse number 10, ang Bible nagsulti sa ato diri, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. You see, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kaning kwan diri, kaning work and labor of love diri, kanining serbisyo nga imong gibuhat para sa Ginoo. Amen. Kaning pag-alagad nimo sa Ginoo, pagpangabig nimo kalag, pagdala nimo mga tao sa simbahan, mao man ni sila pag-minister nimo, tabang nimo sa mga masakiton, pagbisita nimo sa mga tao dito nga nangapriso, na mga pasyente nga na dito sa hospital, gipangbisitahan nimo, gisangyawan nimo, giampuan nimo sila. Mao ni sila yung mga work and labor of love. Kanang imong gihatag para sa simbahan. Amen. Mao na sila mga igsoon, dili ni kalimtan tanan sa Ginoo. God doesn't forget our labor of love. There is a reward waiting for the faithful. Mao na nga usa ni dapat nga mag-motivate sa atoa. Why? Naatay madawat kung moabot na ta dito sa langit. Amen? So dili iptiway, dili lang kanang murag ibaliwala sa Ginoo ang imuhang mga kahago nimo mga igsoon. Mao na I encourage everyone here to keep serving the Lord, no matter how tiring and how difficult it is mga igsoon. Padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo mga higala. Kaya nga naman, naay reward nga nagpaabot sa imuha dito sa langit.
I hope nga ma-motivate ta sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo kanang well done thou good and faithful servant. Do you want to hear that from our Lord Jesus Christ? Do you want to hear that from you? Nga when you stand before Him, He will say to you, well done thou good and faithful servant. Ganahan kong makadungog ana sa Ginoo mga igsoon. Unta, maupod na ang imo ang i-desire nimo. That's why I encourage you mga igsoon to stay faithful to the Lord. Himuan ni nga motivation nimo. Uy, na-reward na gulat sa kuha, na-reward ihatag ang Ginoo sa kuha. Mo na nga ayaw gyud og quit. Ha? When God put you here, ingon na padayon na sa Ginoo. You know what? There's no time for you to balhin-balhin ng mga simbahan dito na po ka mga no. Kung asa ka gitanom sa Ginoo, diha kang mutubo, diha pagamit, diha pamunga. Diha ka matay pod. Amen. Ang ganti sa Dios maghatag nato rason nga magpadayon sa pag-alagad. Ikaupat. Second to the last point nato, the responsibility entrusted to us. Naga-challenge ni siya sa ato. Mga piniyalan biyata sa Ginoo. Mga piniyalan ta niya mga higala. Di ba sa ato ang text, it is required in stewards. Gikinahanglan kuno sa mga tinugyanan nga ang matag usa kanila makita nga matinud-anon. So nagpasabot nga kita tinugyanan. Gitugyanan sa Dios ang pamilya, buluhaton o bisan ang atong kinabuhi mga igsoon. Gitugyan ni sa atoa. Amo mga parents, gitugyan sa Ginoo inyong mga anak. Okay? Matag-usa nato, gitugyanan ta sa Ginoo sa iyang buluhaton. Gitugyanan ta sa Ginoo sa ato ang lawas. Usa atong ampingan, di nato hugawan ang atong lawas. Di nato sudlan ug makadaot. Amen. Kung ikaw nga Kristiyano wala pa ka nagpatato, ayaw pagpatato. Katong nanay mga tato, pasagdihin na lang ninyo na. Nakasabot ra ang Ginoo ana kay sa una pa man na wa pa ka naluwas. Okay? Pero kamo nga wala pa'y tato, ayaw mo pagpatato. Mao na mga igala unta masabtan nato nganong gibawalan ta sa Ginoo nga mag-inom-inom o kanang mga makahubog kay makadaot siya sa atuang lawas. Mao na gibawalan ta sa Ginoo nga dili ta dapat manigarilyo kay makadaot siya sa atong lawas. Ang kanang sigarilyo makadaot sa atong baga, ang ilim nun makadaot sa atong liver nato. Ang kanang too much nga pagkaon makadaot siya sa ato ang lawas nato. So kita gitugyanan sa Ginoo aning lawas ani kinabuhi mga igala nga naman bililhon ni siya. Huyang tuod ni atong lawas pero mga igala templo ni sa Ginoo. Amen. Ampingin ninyo ang inyong lawas. Gitugyanan ta sa Ginoo. So pinaagi sa pagtanaw sa responsibilidad nga atong giatiman kita magpadayon sa pag-alagad. Nga naman maging kuan magug ka si tawag ani pag kay balo ka na kay responsibility to kay accountable ka maningkamot jud ka nga imuha yung buhaton ang kanang butang nga gitugyan sa Ginoo because dili ka gusto mahigala manubag ka sa Ginoo ana. Dili ba? Oo. Bahin sa itong lawas. You know, paso na malagi uban paso bisag gamping, nagdaot malagi. Okay na kabubuto na sa Ginoo nga magdaot. Amen? Pero naman gud po uban nga nagdaot tungod kay nag-abusar po sa lawas. Diba? Pero kung nagamping ta niya, nagdaot yapon ta, yun na, then kabubuto na sa Ginoo. Sa Biblia na ay yun na nga tao mga igala nga, nagamping siya sa lawas pero nagdaot yapon siya. Nagdaot siya tungod sa iyahang pag-alagad sa Ginoo. Okay? Kalimot ko sa iyang pangalan, pero katong ginasugo bitaw no sa church sa Philippi nga mao ay magpadala og kanang kwan ba? Support kay Apostle Paul. Why si Apostle Paul nasa prisuhan, mao ni siyang ginasugo. Nagdaot siya. The Bible says he was nigh to death, draw nigh to death tungod sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Nagdaot siya.
So dili tanang mga sakit magala tungod mga igsoon kay giabusar na tatong lawas. Talang yung mga natural sickness gyud nga out of nating mga higala ning kalit lang gid sila kaning kuan kay kabubuton siya sa Ginoo. Pero daghang mga butang nga gitugyan sa Ginoo. Kanang inyong trabaho gitugyan na sa Ginoo, sa gihinatag na sa Ginoo sa inyong kanang trabaho ninyo. Busa kung gitagaan na kag trabaho, kuan gyud, be diligent, be a hard worker, employee. Amen? Ayaw pag tinapulan because God wants to bless you in that job. Kung unsa ang imuhang posisyon karon diha sa imong trabaho, dili gusto sa Ginoo nga magpabilin lang ka ana nga posisyon. He wants to promote you. Pero kinahanglan magpakita ka og kanang hard work and sacrifice. That as you work, ga-work ka para kang Kristo, dili para sa imong amo. You should have the right motivation and you must have the right perspective. Kaya mo ba nato, gatrabaho ta, yes, we understand sa tawhanon gyud and practically speaking, kung magtrabaho ta, like for example, gatrabaho ko diha sa Marsman. Yes, gatrabaho ko para sa tagihan ng Marsman. Pero dili ingon na pagsabot mga higala. Ayaw ka na ang himua nga pagsabot nimo sa imuhang pagtrabaho. Kung asa ka o unsa ang trabaho gihatag sa Ginoo sa imo, always in your mind and in your heart nga nagtrabaho ka para kang Kristo. Do it for the Lord always, not for men. Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen ba? Kay kung tao ang himuon nimo nga motivation, God will not bless you. Pero pag ang Ginoo ang himuon nimo nga motivation sa imong trabaho, that will keep you mga higala sa imuhang trabaho. Di ka magsigi og undang-undang nya ilis-ilis og trabaho. Pagpulaan na undang, ngita na pug lahi kung asa ang mas convenient. Sunod, taga na pug trabaho sa Ginoo. Napulaan na pod. Undang. Sige lang undang. Magsige na lang kag sugod. Dili ma-establish mga igsoon ang imong kinawisika o kanang sugod. Mura ra kag kanang estudyante sa kolehiyo, gasige shift o kurso. Pero wa gyud na human. Para sa akong papa, tulo ka kurso ang gieskwelahan, wa gyud na human. Para shift na po, lahi na po, sunod lahi na po. Hangtod wa gyud. Nahulog pagka security guard akong papa. Nakuha niyo na siya. Focus on one thing. Kung unsa nga trabaho, focus on dira. Bisag unsay trabaho nimo pwede kay bless sa Ginoo igsoon. Amen ba? Okay, dili na sa trabaho. Sa tao na. Sa trabahante na. Okay? Okay pa ta? Ikalimaw ang katapusan. What motivates us to be faithful? Ang ikalima, ug mao ni siya ang usa sa mga pinaka naghatag sa akong motivation. Mao ang pagbalik ni Kristo. The coming of Christ. Ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo mao ni nagapukaw sa ato ang katapusan mga igsoon. Do you believe that Jesus will return again someday? Promise niya ni. Kay balo ba mo unsa ang last nga iyang gisulti? Tanawa mga higala ato ta sa Revelation chapter 22. Revelation chapter 22. Si Jesus Christ ang nagsulti aniha ang atong Ginoo. Revelation chapter 22. Una, nagsulti siya sa versikulo 12. Nana mo diha? And behold, I come quickly. Amen. Jesus Christ said this. And behold, I come quickly. And my reward is with me. Ang akong reward naa sa ako.
aron ihatag sa matag tao according as his work shall be. So, tanawa, if you are faithful to the Lord, ang reward kuno sa Ginoo paminaw para nga iyang ihatag para sa imo naara sa iyang kamot. Pag hukman naktaniya unya na kaplagan na find out nga faithful ka, katong reward nimo ihatag to niya sa imuha. Last niya nga gingon, no? Verse number 20, promise gini niya. Nagingon si Lord Jesus Christ, He which testifieth these things saith, kung sa gingon ni Lord Jesus Christ, surely I come quickly. Kanang mga pulong da, surely I come quickly, ang nagsulti ana si Lord Jesus Christ. Unya, si John ning sulti, ning sulat, amen. Amen. Unya, nagingon si John, even so, come Lord Jesus. Mubalik yun si Jesus Christ. Ganuman, nagsulti siya may gala, surely I come quickly. Pabot-abot lang ta sa pagbalik sa Ginoo. Pero, mubalik yun siya para sa atong tanan. Amen? So, si Kristo mubalik. Gusto nato nga makita ta nga matinumanon sa iya mga igala. Kung gusto ta rewardan sa Ginoo, importante makita ta nga matinumanon ta sa Ginoo. Amen? Magkinabuhi ta nga andam permi. Ayaw undangan ninyo ang inyong pagka-worldly. I'm telling you, because Jesus Christ said, surely I come quickly. The word quickly means pinakalit. Pinakalit. Nagpasabot anytime. Dili siya musulti. Huwag nahibalogan ni kano sa siya mubalik. Pero anytime, pwede mubalik ang Ginoo. It is very important, tarong ang imuhang Christian life sa gawas. Bisag unsang adlaw. Kay mubalik siya. Amen ba? Magkinabuhi ta nga andam permi. Pag faithful, kay either abtan ka sa imong kamatayon or abtan ka sa pagbalik sa Ginoo. Kung dili ka faithful maigala, nako. Hastang luyag yun nimo. Pero kung maabtan ka sa imong kamatayon or maabtan ka sa pagbalik sa Ginoo, approve kay ka atubangan sa Ginoo. Amen? Ayaw mo pagpatintal. Ayaw mo pagpatintal sa mga tao sa gawas. Gusto lang nila dauton ang imong performance sa Ginoo. Ayaw mo pagpatintal. Ayaw mo pagpadala. Ayaw mo pagpadala sa mga unbeliever. Kamu mga dalaga na manguyab sa inyong unbeliever, ayaw mo pagpadala. Kamu mga lalaki na mo'y ginakuan mo ni Satanas nga panguyaban ng gwapa nga unbeliever dira, ayaw yun. Nga naman, Jesus promise, surely I come quickly. Na mga barkada ninyo sa gawas, gusto mo imbita sa imuha, suroy adto sa kuan, mag-inom-inom, ingunana, ayaw ug uban. Nga naman, nag-promise si Jesus Christ, surely I come quickly. Be a Christian everywhere, anytime, any day. Ang pagbalik sa Ginoo magapukaw sa atong kasing-kasing nga magpuyo ta nga matinumanon matag adlaw. Karon in closing sa atong mensahe, unsay nagadasig nato nga magpabilin nga matinumanon? Tao? Uyab? Crush? Si mamag si papa? Si pastor? Basta nag-faithful ka tungod kay pastor? I hope not. Panalangin? I hope dili mga igsoon. Unta, ang gugma sa Dios, ang faithfulness sa Dios, ang reward sa Dios, ang responsibilidad nga gitugyan sa atong mga kamot, ug ang pagbalik ni Kristo. Amen? Idoko atong mga ulo, ipiyong nato itong mga mata. So karong hapon, pangutana ang imong kaugalingon, matinumanon ba ko sa Ginoo?
Unsay nagmotivate nimo nga ikaw mag-faithful karon sa Ginoo? Check na lang. Basin mali ang imong motivation. O kung ikaw napalayo sa Ginoo karon, balik sa Ginoo. Napay oras. Kung gikapoy ka, pahulay sa presensya sa Dios. Kung na-discourage ka, hinumdumi ang reward nga naghulat sa imo. Ayaw papildi sa discouragement. Remember, there is a reward awaiting for you. You that serve the Lord. Father God in heaven, salamat sa mensahe. Please, Lord, move the invitation this afternoon. You know the problem and the needs of your people today. Help them, Lord God. Father, I pray these things in Jesus' name. Pwede ta ninyo manindog. Manindog ta. Unya, karon magduol ta sa Ginoo. The best thing we will do this afternoon, muduol ta sa Ginoo. Kay mao ni ang iyahang giingon sa ato mga higala, draw nigh to God and He will draw nigh to you. So make a right and godly motivation in your service to God and in your worship to God. Kung karong adlaw nakaibalo ka, nabati nimo nga murag nalayo ka sa Ginoo, balik sa iya. Kung nakita nimo nga dili kayo ka faithful, pwede ka mag-faithful kayo karon ay. Kutob nakakapay kinabuhi, nakakapay chance nga pwede ka mag-faithful balik sa Ginoo. Basin gikapoy ka, ayo kabalaka na ay kapahulayan sa Ginoo. Duol sa iyang presensya. Kung na-discourage ka, maunang nawala na dili naundang ka na murag na nahimo kang unfaithful because na-discourage ka. Remember lang na ay reward. Base ng uban ninyo gikapoy na sa inyong pag-alagad, pag-soul winning, murag wa may result. Kita nimo sige namang kug sangyaw, murag wa may nagdawat sa Ginoo. Ay nagka-discourage. Di man nimo trabaho nga muluwas og kalag. Ang trabaho lang man nga gihatag sa Ginoo sa imo musangyaw lang. Trabaho na sa Ginoo ang muluwas, dili na imuhang trabaho. Just remain faithful because there's a reward awaiting for you. If you want to pray mga higala, pwede ka moduol sa Ginoo, pwede ka makigistorya sa iya, biyahe ang imuhang lingkuranan, anhidin sa altar, o istoryaha ang imong langitong amahan o ang ato ang Ginoong Hesukristo.